Pwede bang batiin mo ang kapatid mo at kamayan mo yung nasa left and right mo? I-congratulate mo siya at pinabati ko yung kapatid. Nali mo tayo. Nabati kita kapatid. Okay. Alam nyo marami po sa atin. Okay na po ba kayo? Okay. Mamaya po, meron na tayo pagkatapos po. Okay. Oh, dito na kayo. Mga anak. In theory, mga batid, we all want to be better. Maging better ang buhay natin. Maging better, magkaroon better friends, better people, better spouses. Ever, sa ating mapaganda ang ating buhay. Pero alam niyo ba mga batid? Kung gusto natin maging mabuti ang ating buhay, dapat mas maging mabuti pa tayo, anak ng Diyos. And every day, pag-isip pa sa umaga, meron po tayong opportunity to make incredible things happen. And in fact, there are almost 7 billion sa lupang ito. But you can still make a difference either in your life or another. Bawat araw nating buhay, mga batid, isa panibagong hamon sa ating buhay. Magpaganda ang ating buhay. In fact, kaya kami sa Japan, hindi para magkasubi. Tama ba yan? Amen. Kaya ka sa Japan para magparami ng lahi. Naniniwala ba kayo doon? Pwede bang sabihin yung kapatid mo, bakit ka ba nandito ngayon? Para magparami ng lahi? Lahat ng po gustong mapaganda ang buhay. In fact, kaya ka na sa Japan para mas mapaganda ang buhay nyo. Pero ano yung mga batid, hindi na magiging maganda ang buhay nyo kung hindi mag-umpisa sa sarili natin. In order to become better you, you need to focus on being a better you. In fact, not changing yourself into another person because you are unique. You are one of a kind. Sabi mo sa kapatid mo, nag-iisa ka lang. Ikaw lang ang pwedeng maging. Walang pwedeng may magmamari ng mukhang yan. Kapag pinagpalit kayo ng katabi mo, awanay, mutuari. Sapagat ikaw lang ang pwedeng magdala ng mukhang yan. You are unique. In fact, you are one of a kind. Sa Bible po, ang nakalagay doon, hindi nakalagay dito, you are original. Hindi ka pwedeng magkaroon ng kamukha kahit magkapatid pa kayo. Kahit unaging twin kayo talaga, identical twin kayo, may kaibahan pa rin kayo. Ikaw lang ang pwedeng magmay-ari ng mukhang yan. Kaya, to become a better you, mga kapatid, hindi pwedeng palitan mo ang sarili mo into another person. Ikaw lang pwede magdala ng buhay na yan. Dahil kung yung buhay ko, papasa ninyo, baka mabaliw na kayo. Kung magpapalit tayo ng buhay, ang init ah. Diyos ko, parang naman tayo nasa puto nito. Sarado. Sarado ba? Wala pa pastor. Pastor. Nag-iinit si Pastor. Nag-iinit si pastor. Pastor, malamig ng tubig niyo. Ha? Kasi ako naliligo ako ating umaga eh. Hindi kasi naliligo. Oy, naligo ka na eh. Naliligo kaya kami. Hapon? Kasama na po. Kaya nabasaya kasi ligulan. Alam niyo ba mga kapatid? Bukod sa pagiging unique, pagiging one of a kind, you are priceless. Wala kang katumbas na halaga. Alam niyo ba yun? Tingnan yung mukha ng katabi mo. Sabi mo sa kanya, gaganyan-ganyan ka lang. Priceless ka. Wala kang katapat na halaga. Bakit po? Sapagkat mahal ang binay ni Lord para matubos po tayo sa ating kasalanan. Don't focus on becoming perfect or rich or famous, mga kapatid. Hindi maging better ang buhay nyo.
It wouldn't make you a better person. In fact, mga kapatid, kahit anong gawin ng Diyos sa ating buhay, kung ayaw mo, walang mangyayari. Amen. Ano kaya? Amen. Marami po nakita pumunta sa church, 20 years, tinubuhan na ng mga bariko sa paa. Hindi na bago buhay. Amen. Last Sunday, part 1 ng ating Amen. Secret of Better You. Natuto ba kayo doon? Amen. Napakasimple. ABC. Ano nga ba yan? Accept. Accept. Believe. Yes. Accept, believe, and peace. Accept, believe, and peace. Sabi Bisaya man eh. Nung kumakain po kami sa parking area, palabas pa lang kami sa bahay namin, papunta pa lang kami sa parking area. Pala yung bahay ko pa naman ako pagkabihin ng umaga. Sabi ba naman sa akin, gano'n, welcome to the club, pastor. Sa posisyon na yan. Sabi yun, bro, hindi ko tatanggapin yan. In Jesus name. Kahit ba't mo na akong i-welcome sa club nyo, okay na. Anong samahan niya? Anong club? Samahan na mga may kapusyo. In Jesus name, hindi ko tatanggapin yan. Kahit huwag yun akong welcome. Amen ba kayo? Problema, tinatanggap po natin kasi yung mga masamang pangyayari sa ating buhay, yung mga sakit, yung mga lahat, tinatanggap natin. In fact, welcome pa natin. Pagkatok ng sakit sa bahay namin, sasabihin ko sa sakit, sorry. Sarado na itong bahay na ito. Wala kang buwang sa buhay namin. Amen ba kayo? Sa church na ito mga kapatid, is either yung maniwala ka, magbago buhay mo, o hindi mo magbago, pag hindi mo tanggapin, o wala ka lang dito sa church. Naniniwala ba kayo? Sa church na ito mga kapatid, isa lamang po ang ating patutunguhan. Mag-improve ating buhay, lumago po tayo, lumalim sa Panginoon, at ibasura ang lahat ng basura na kumakatok sa ating buhay. Huwag yun ang itanggapin o papasukin sa buhay yung mga basura niyan sapagkat wala pong magagawang mabuti sa buhay po natin yan. In fact, yung last week mga kapatid, the part 1 ng Secret of Better You, magiging better ang buhay mo kapag everyday nagiging better ka mismo. Amen. Admit, accept, believe, and confess. So dito naman sa ating part 2, actually may part 3 po yan mga kapatid. 2 Peter chapter 1 verse 3, for as you know Him better, habang nakikilala mo si Lord, mas better araw-araw, He will give you, ano ito ibig sabihin, Lord, through His great power, everything you need for living a truly good life. And He even shares His own glory and His own goodness with us. Naintindihan niyo ito sa Tagalog mga kapatid? Tagalogin po natin. Habang nakikilala mo ang ating Panginoon na mas malalim na pagkakilala, bibigyan ka raw niya. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, lahat ng pangailangan mo upang mamuhay ka sa lupang ito ng maganda, mabuting buhay. Maganda bang buhay? Yung bang nagsasuffer ka ng sakit? No. Pwede mo bang sabihin, napakabuti ng Diyos, binigyan niya ako ng cancer stage 45. Pwede mo sabihin sa mga tao, purihin si Lord, alam niyo, magmula ng matino ako sa Diyos niyan, nagkawindan-windang ang buhay ko. Pwede ba yan? Hindi. Pwede mo sabihin, purihin si Lord, alam niyo, magmula ng matino sa Diyos niyan, nagkahiwalay na kami ng asawa ko. Binigyan ako ng bagong asawa, pwede mo mangyari yan? Nasabi ito mga kapatid, He will give you through His great power everything you need. Lahat ng pangailangan mo for living a truly good life. Magandang bang buhay? Pag sabi mo, magandang buhay, maganda ba talaga ang nangyayari sa buhay mo? Amen. Tanong mo yung sarili mo. Maganda ba talaga ang nangyayari sa buhay mo? Amen. Sigurado kaya? Amen. Sure ka? Sure. Ha? I'm sure. Ha? I'm sure. Maganda ba nangyayari sa buhay mo? Maganda Ate talaga. Fa, maganda ba nangyayari? Amen. Maganda po. Sigurado ka? Nay. Ay, maganda talaga. Maganda ba nangyayari? Bukod sa iba kulay na. Maganda ba po yung mga Ate Maganda po. Ate Kate. Maganda ba ang buhay ng pagiging biyuda? Dyan na yun.
Gumaganda. Anong mas maganda, yung dating may pasaway kang asawa o dalaga ka ngayon? Dalaga. Ladies and gentlemen, naka-makeup siya ngayon. It's her birthday tomorrow. Kasi birthday niya bukas. Ibig mo sabihin, yung birthday ka lang gaganyan? Dapat araw-araw, linggo-linggo. Maganda ba ang buhay ng mga hiwalay sa asawa at single? Siyempre. Maganda ang buhay pag once away ka lang sa once, nablumon ka lang. Maganda ang buhay. Maganda ang buhay. Maganda ang buhay. Maganda ang buhay. Pag may service na tayo sa church. Pag umuulan mula sa church. Pag matagal mula sa church, maganda ang buhay. Maganda ang buhay. Amen daw, maganda ang buhay pag wala sa church. Maganda ang buhay. Nang malamig ang gabi, walang iba. Marami daw siya ulang pasto. Pito. Maganda pa buhay kahit wala kang fafa. Okay na okay. Marami pa kukunan. Hindi ko na kailangan. Maganda pa buhay, sigurado kayo. Yeah. Sigurado kayo, maganda buhay. Amen. Everything we need for living a truly good life. Ayaw ng Lord ng parang makasurvive ka lang na parang isang bulati na lang, hindi nakakapirma sa'yo. Ang nais ni Lord, ma-overcome mo every day ng buhay mo. At maranasan mo talaga yung good life na binabat, abundant life. Yung mamuhay ka hanggang sa kaduluduluhang oras ng buhay mo. Talagang masagad mo talaga yung buhay mo sa Japan. Na yung matitigaw ka na lang, naghihingalo ka na lang, nakangiti ka pa. At pag bitaw mo ng huling hininga, sasabihin mo, praise the Lord, boundary na ako, Lord. Okay na ako, walang regret. Wala ba kayong regret sa buhay niyo? Marami pa rin. Na kahit ang dami niyong kapalpakan naranasan natin, sulit pa rin ang ating buhay. Sapagkat naranasan mo yung magandang buhay talaga. Amen. Ayan ba kayo? Now, sabi sa ating talata, make an effort. Ang tanong, okay ba yun? Pag umating ka sa church, automatically, aate ka ng once a month, tapos okay na buhay mo, gano'n ba yun? No. Hindi po. Sorry, hindi po yun ang sabi ng Bible. Umating ka ng once tuwing anniversary. Tapos nakakuting ka, tumulo ang luha mo, naihikas sa lawan mo, nag-bless ka eh. Tapos na ba yun? Ganun lang ba yun? Hindi po. Tapos see you next year. Ganun na ba yun? Hindi po ganun. Ano sabi ito? Make an effort. I-present mo ang sarili mo sa Panginoon pagdating po ng panahon. Mag-e-effort ka. Make an effort to present yourself to God as a tribe and true worker who doesn't need to be ashamed. Ibig sabihin, pagdating panahon, hindi, Lord, umatay naman ako sa church eh. Ilang taon ka na ba namatay ngayon? 50 years old. Ilang beses ka umatay? 3. Nung ako ay pinanganak, napasok ko sa church. Bininyagan ako. Nung ako'y kinasal at nang ako'y mamatay, binasbasan. 3 beses lang. At the end of the day, ito pa rin mga kapatid, mag-i-effort ka pa rin, ipipresent mo yung sarili mo sa Panginoon. Ang tanong, wala ka bang ikakahiya pagdating ng panahon na yun? Pag binuksan ngayon ang sarili nyo, ang buhay nyo, ipinilay natin dito, malakas ba ang loob mo na panoorin ng lahat? Yung buhay mo, mag-umpisahan nyo. Lahat ng mga, ano ba yung buhay nyo? Magigibang, ito ba ay triple X? For adults only? General patronage? Ano ba yan? Ha? Ate, Pam. Kung ipi-play natin dito, yung buhay mo, papanoorin natin lahat. Paano ni-rate ang buhay mo? Is it G? Ano yung mga sensor? Dapat silang wag na. Ha? Ipi-play natin ang buhay mo dito. Paano mo i-rate? Ito ba ay triple X? General patronage? For adults only? Ano ba? Horror! Ikaw, Ate Jen. Ano ba yung buhay mo? Ipinay natin dito. Paano na lang lahat? Paano i-rate ang buhay mo? Comedy!
pareho kami. Comedy. I-present mo sa sarili mo, kapatid, and mag-e-effort mo tayo. Hindi lang umating ka sa church, okay na. Bubuti ka na, hindi pa ganun. In fact, marami pong umating sa church, tumanda sa church, naging worse ang buhay. Bakit? Walang ginawa. Wala kang ginawa eh. Isipin niyo mga kapatid, gutom na gutom ka, may pera ka, pumunta ka sa mamahaling restaurant, umupo ka lang, tinignan mo lang yung mga puging waiter. Mabubusog ka ba? Hindi. Ganon din sa church. Hindi ibig sabihin, umupo ka dyan, every Sunday nandiyan ka, bubuti na buhay mo. It will never make you a better you. Kailangan mag-e-effort ka. Make an effort. In fact, sabi sa sa ibang translation, redouble your effort. Philippians chapter 2 verse 10. Redouble your effort pangaraw eh. Be energetic in your life of salvation. Reverent and sensitive before God. That energy is God's energy. Hindi ko na lang pinilagay dito. An energy deep within you. Yung kapangyarihan na yon, nakimigil sa'yo, kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo. Because God Himself willing and working at will give Him the most pleasure. Hindi ka kailangan magpakahirap sapagkat ang kapangyarihan na yon, yung energy na yon, yun ang kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo upang gumawa, upang maging better person ka at gumanda buhay natin. Ang tanong, marami sa atin, nakaupo lang dyan, nagbutas ang silya, tugay ng Kristiyano, punto paghihapon, kasi umupo lang siya eh. Wala namang ginawa, walang effort. In fact, sabi sa Philippians chapter 2 verse 13, redouble ang yan, your effort. Redouble yung effort. Marami po sa atin mga kapatid, mga maling nakakasanayan, na pag sumamba ka niya, okay na buhay mo. Yung iba, yung church, ginagawa ng tagpuan eh. Nagkikipag-chismisan pa. Paano maayos ang buhay mo? Hello? And what are the benefits of being a better you? May benefits pa yun? Last week, ang sabi ko, the greatest gift that you can offer to this world is a better, healthy, improved you. Intindihan niyo? What are the benefits of being a better you? Ano ba yung mga benepisyo kapag araw-araw umaayos ang sarili mo? Tayo kasi lagi inisip eh, pupunta sa church para maayos ang buhay. Mali, bago maayos ang buhay, ikaw dapat maayos. Tama ba yan? Amen. Sa tingin niyo ba, tatakbo sakyan, kung maganda kasada, pupunta kami sakyan? Hindi, unahin mo na ang sakyan bago kalsada. Tama yan? You can have a better tomorrow if you don't have a better you. Tama? Hindi ka magkakaroon ng mas magandang bukas kung hindi ka magkakaroon ng magandang ikaw. Mas better ikaw. Tama? Ano pa yung mga benepisyo? Pag nag-i-improve ka, nababago ang sarili mo. To be a better you, pag you will glorify God. Mas napaparangalan mo ang Diyos sa buhay mo. Mas masaya ka. You will be more happier than last year or than yesterday. Mas nagiging productive ka. Mas nabavalue mo yung mga naranasan mo. Yung trabaho mo, dati titake for granted mo. Ngayon, mas napapasalamat mo. Naintindihan niya? Sa relasyon, mas nagiging mature ka ngayon. Dati pag may pangit ka nakita, ayaw mo na. Ang daling magsawa. Kung paano magpalit ng underwear, ganun magpalit ng asawa. Hello? Nandiyan pa kayo? Mukhang maraming nasa pool dito. Bato pa sa langit, ang tamaan ng bago. Amen. More productive and fulfill more dreams than if you choose to be stagnant. You will start to see new opportunities. Nagiging posible yung mga bagay na gusto mo. If there is anyone that can strive to be a better person, it is you. Tama ba? Kahit anong dikdik ng magulang mo, na pagdami mo, gusto ko maging ano ka, maging attorney ka, naging hostess ka. Ano magagawa nanay mo? Tama ba yan? Kahit anong gawin ng nanay mo, gusto ko maglaki mo, maging presidente ka. Paglaki mo, naging presidente ka. Presidente ng mga bakla sa Pilipinas. Ikaw pa rin, hindi yung magulang mo. Ikaw
be a better person. It is you himself. Wala kang iba, sino pa? Wala ka sisihin. Pag nagawin ng ang buhay mo, wala kang pwede sisihin. Ikaw rin. Sabi ng lola ko naman na mayapa. Sumalangit na lang ang makakaluha niya. Buntot mo, hila mo. Tama ba yan? Amen. Hindi naman pwede nagawin ng buhay mo. Isisisi mo sa kapalit mo. Sa kasama mo sa church. Hindi ba nakasisihin? Hello! In fact, the easiest way to escape is to put the blame to others. Kaya nasirang buhay ko dahil sa kanya mula ng pangasawa ko siya. Hindi nasirang buhay mo dahil napangasawa mo siya. Nasira ang buhay mo dahil sa iyong sariling kapalpakan. Mga desisyon. Amen. Yung iba naman, sinisisi sa panganak. Alam mo, Pastor, nung bata-bata ako, #1 ako sa musye. Kakatawa mo, wala bagay mula ng mga anak ko. Hindi ko yung panganak ang problema sa'yo. Ginawa mo pang scapegoat dahil lang, kaya ganyan yung katawan mo dahil sa panganak mo. Hindi, pabaya ka talaga. Nandiyan nyo, sinabi ko. Tama ba? Ang sarap kasi kumain, Pastor. O, yun ang dahilan, sarap kasi kumain. Tapos mag-aarap ko sa salamin. Ano ba itong salamin na ito? Palitan mo na ito. Hindi na magkasya. Hindi saan mo problema. Ikaw kaya ay hindi magkasya. What are the benefits of being a better you? Number 1, you can glorify God. Mas nagkaparangalan mo siya sa buhay mo. Pag umaganda buhay mo, ano meron sa'yo? Medyo sa buhay. Tama ba yun? Amen. Pangalawa, nagiging mas productive ka. Mas masaya ang buhay mo. Alam niyo nang marami akong sakit noon? Napaka-kuray ng buhay ko. Napaka-kuray ng buhay ko. Pero mo, namamagay yung tuhod ko. Nagtapato pa ako. Tapos lagi ako inuubo yearly. 3 buwan. Hirap. Sabi ko, Lord, hindi ganito ang gusto kong buhay. Kung mamamatay man ako, gusto ko. Mamatay ako, nagtulog ako. Pagising, wala na. Patay na. Ayoko mamatay ng ganito, Panginoon. Ayoko mamatay ng ganitong klaseng buhay. Ang tanong, kung tinatanggap niyo. Naintindihan niyo? Alam niyo, kahit tambakan ka na maraming pera, kung marami kang sakit, hindi mahindi yung buhay mo. Tama ba yun? Sabi, meron ka ng pera, nagmana ka ng 350 million. Oh, kaso may stage 4 cancer ka na. 1 year na lang. Paano may hindi 350 million? Tama ba yun? So, magkala kung healthy ka, kahit ano kainin mo, sarap-sarap Ay, ka. wala kang pera. Isipin mo sa Pilipinas, yung tuyo, tinatapat sa ilaw yun eh. Abino lang ginagawa ulam. Kasi samantalang tayo, nandito na sa Japan, hindi man yung buhay mo. Ang dami mong sakit, ang pwede, high blood ako. Hindi pa dito sa ulam. Sa Pilipinas, sa ikang buhay ng tao, tatapat to sa bilas lechon, tapos at dalang kanin, kakainin, titignan ako. Kasi na buhay. Kasi na buhay. Naintindihan niyo? Nandito, nandito mo ano? Tama mali? Kahit ilagay ka sa pinakamagandang lugar, ang problema ikaw, hindi may buhay mo. What are the benefits of being a better you? Gusto niyo ba maging mas karoy ang buhay niyo? Yung ba kahit mas malaki problema, parang okay lang, hindi ka apektado? Kaya problema natin ganito, ano? Konting bagay lang, wala ka na sa church. Bakit? Hindi mo dapat baguhin yung sarili yung paligid mo. Pag nagbabago ka, all things will change. If I change, lahat magbabago. Marami sa atin problema asawa. Gusto magbago asawa. Ang problema, ikaw magbago. Pag pumunta ka sa church, hindi mo pwedeng lahat ng tao sa church magbago para sa'yo. Mali. Tama ba, mali? Hindi naman pwedeng pag pumunta ka, pag nakipagkaibigan ka, basta lahat ng gusto mo, makita sa mga kaibigan mo, ikaw yun eh. Ibig sabihin, sila magbabago para sa'yo. Ikaw magbago para magbago sitwasyon. Amen. Paano magbabago kung hindi naman ikaw umaasenso sa sarili mo? Now, how to become a better you? Naniwala ba kayo na kahit matanda ka na, mag-improve ka pa? Amen. Naniniwala, sabi nga na, tanda na ako, so hindi ko na kaya mag-computer. Kalokohan yun. Tanda na ako eh. Sa PBS, mga pastor, kung kaya tumanda, tsaka nag-aaral mag-laptop, mag-computer. Natuto. Naalala kayo sa pastor PBS eh. Pag may mentoring kami,
nagbibigay ng CD. Wala na libro. Wala na mga papel. Wala na yung mga handouts. Di ba, sa seminar, bibigyan ng dapat may mga papel dati. Yung panahon namin, papel eh. Panahon namin, wala yung CD. Cartolina. Ha? Naabutan niya? Kakanta kami. Naabutan kami ng mga kopya. Kinamay pa yun ha? Typewriter pa iba. Pag typewriter high-tech ano? Ha? Nagkaroon ng conference, binigyan kami ng mga CD na. High-tech CD na. Ngayon walang CD. Puro USB. Ha? CD. Oh, high-tech. Taga Batangas si Pastor. Tumawag siya sa Pastor. Sira yung binigyan sa akin. Bakit? Ayaw mag-play. Ganun. Bumiyahe yung Pastor. Hanggang sa Batangas. Pinalitan. Pasensya na, Pastor. Ito bago. Ganun ba? Thank you. Pinagkape. Pinagkakape. Sinalang. Pastor, sira pa rin. Paano nangyari yung bago yan Bakit sira yan? Tumayo. Saan mo pinili? Dito sa stereo ko pinili ko. Ngut. Pastor, hindi piniplay sa stereo yan. Ha? Saan piniplay ito? Sa computer. Ganun. Kasi nga, nakontent sa ganun na lang. Nila niya, habang buhay tayo, nag-i-improve tayo kahit matanda ka na. Merong room for improvement. Amen. Naiintindihan niyo? Naalala niyo dati, 1980s, bagong labas ang Ketas Japan, 22 lapat, bumili amo ko. Yung battery niya, gano'ng kalaking kasi laki ng battery ng para motolight. Tapos may ngayon, ay ngayon, tingnan niyo, high-tech ha. Alam niyo kung hindi ka mag-improve, hanggang doon na lang buhay mo, wala mangyari sa buhay mo. Naiintindihan niyo? Lalo sa church. Sabi nga kay God, pagka natin sa laptop, palit! Every 2 years palit! Problema, napapatay yung laptop, mga member napapatay din. Yung luma, nawawala, yung bago, lumala rin. Pag yung mga bago, naluluma, nawawala na rin. Baligtad dapat yung habang naluluma ka, parang kung maong. Ano ba yung maong? Habang naluluma, kumukupas, naalong mo, nagiging maganda. Tama ba yan? Hindi rin. Parang may contract tayo dito, every 6 months, 1 year. Yung luma, yung bago, pag naluluma na, nawawala na. Hello! Nandiyan ba kayo? Dapat po hanggang sa magkabaring-barikos ka na dito, matanggal na yung ngipin mo, yung mga wisdom tooth mo lahat, maubos na, nandiyan ka pa rin. At nagbubunga ka sa Panginoon. Amen ba kayo? Sabay hawak ng mga pustiso, How to become a better you? Napakadaling tandaan ko. The word self. Last week is ABC. Napakadaling isipin ito. How to become a better you? Number 1, stop complaining. Problema natin, complain ka na complain. Buhit ang buhay ko. Hindi ako sa Japan para magpala. Ano gusto mo magpala sa Japan? Magpala sa Pilipinas. At hindi ka nagpapala ka, yen. Sabi magpala ka, magkano? Piso. Diba? Naiintindihan niyo ako? Ano gusto niyo? Magpala sa Japan, magpala sa Gapan? Never see her. At di sa Japan nga. May winter. To become a better you, number 1, stop complaining. Because complaining is a dangerous business. The more you complain, the less you obtain. Habang nagko-complain ka, nagiging mabigat ang buhay natin. Kung magko-complain ka, tinan ang buhay mo, marami ka may ko-complain. Pero kung magpapasalamat ka, magre-rejoice ka sa Panginoon, mas marami ka makitang dapat ipagpasalamat sa Diyos. Amen! Complaining is a dangerous thing. In fact, it can damage or even destroy relationship with God, your relationship with other people, and even with your relationship with yourself. Alam niyo bang nakamamatay ang pag-complain? Amen. Ha? Nakamamatay. Meron pong scientific explanation niya. Numbers 11, chapter 11, verse 1 and 2. When the people complain intensely in the Lord's hearing, listen, pinapatay ni Lord yung mga complainers. Patsyong ka ni Lord. Patsyong ka ni Lord. Ha? The Lord heard, sa
Sa tingin nyo, pag nag-complain tayo, tinanin ng Lord? Hindi. The Lord heard and became angry. Then the Lord fire burned them and consumed the edges of the cup. Ang daming namatay. Kung dito papatayin ni Lord lahat ang nagko-complain, sino sa tingin mo iwan dito? The problem with complaining, ito po ang pinakamadali. The quickest way to pollute your emotional environment and with negative energy. Ang complaining daw po ang umahadlang sa lahat ng magandang bagay na pwedeng dumating sa ating buhay. Hindi ba ibig sabihin mag-pretend ka na wala nangyari sa buhay mo? Hindi po ganun. Ha? Kumain ka na ba, bro? Hindi! Baka nga, gusto ko! Apat na araw na palang hindi kumakain. Hindi ibig sabihin, dinay mo ang katotohanan. Hindi po ibig sabihin nun. A big difference between complaining and making an authentic observation. Ito po yun. When you complain, listen to this. When you complain, you play the victim role, which feeds negative energy to your thoughts, words, and action. Naintindihan natin. Complaining is also very contagious. Nakakahawa po ito. It spreads. In fact, it brings around you down kapag narinig ka. Nangihina yung mga taong kapag na-overexpose po tayo sa mga taong nag-grumble, nag-complain. It brings negative energy. Kapag nagko-complain ka, yung mga nakakarinig ito, nadadown din. Nangihina. Sapagkat ang complaining, mga kapatid, come from ungrateful, prideful attitude of the heart. Kapag ikaw ay nagko-complain, ito po ay galing sa isang pusong walang pasalamat. Tandaan po natin, meron pong physical effect kapag tayo po ay nagko-complain. Pakinig po kayo mabuti. Ito po yung negative effect of complaining. Pag ikaw po ay na-expose daw, ayon po sa mga psychologists, scientists at mga doktor, ayon po sa mag-aaral, and listen carefully mga kapatid, being exposed sa too much complaining can actually make a person dumb. Kapag ikaw daw po ay lagi na-expose sa mga complainers, nagreklamo sa buhay, nagiging bobo daw po tayo. It can make a person dumb. Yung blood sugar mo, nagiging imbalance. Tignan nyo ha? Decrease bone density. Tumina yung ating ganang buto. Ito pa matindi lowered immunity. Bumababa yung ating immune system, kaya expose ka sa sakit. Bumabagal yung healing process kapag may sakit ka o bumabagal yon. And other health consequences. Isipin nyo, pag nag-complain ka, may epekto pa sa atin sa health natin. Bumaba yung ating blood sugar, yung mababa siya, nagiging balance, nagiging mahina yung ating immune system. Ang matindi, nakakabog pala yun. Ha? Kapag complain ka, too much exposure sa mata ni ko-complain, nakakabobo pala yun. Gusto maging bobo? Ayaw. Ang matindi nito, bobo ka na, may bio ka pa. Lahat ng bio-bio, nakuha mo na. Ano manitirang maganda sa'yo? Wala kang maganda sa'yo. Ha? Maganda nyo? Baho-baho. Bigyan sa akin ng verse 14 basa. Sa halip na mag-complain tayo, tingnan mo yung sarili mong buhay mo, pasalamatan mo yung meron sa'yo. Amen. Yeah. Sa Pilipinas, complain ka na complain, mainit. Pero maraming nasa construction worker, hindi hinimatay, gulat ka ako eh. Yung mga pilay, nagbibenta ng ticket. Sabi ba, hindi nito, hindi hinimatay. Ako, ilang oras, baka himilay na ako. Pero tayo, konting exposed na sa init, nagreklamo na tayo. Pagkatatrabaho tayo dito, parang lahat ng complain mo sa trabaho mo, sa sanction mo,
Eh, wala namang perfect na trabaho eh. Pag wala kang trabaho, nag-iira-ira ka, wala kang trabaho. Eh, paano na, kumpay ng kumpay, dami ng utang. Eh, ba't sino nangungutang? Di ikaw? Hindi naman kapit-bahay mo nangungutang para sa'yo eh. Ikaw rin nangungutang sa sarili mo. Tama ba yun? Siniklamo ka lang, pagbayaran na. Ano ba ito? Paano mababayaran ang utang ko? Eh, engot ka pa na. Sino nangungutang dito? Tama ka? Ito ang problema natin eh. Pag may problema sa Pilipinas, ang mga natakbuhan mo, utangan. Mali yun. Tapos pagkabayaran na, i-pray ka, Lord, paano ko babayaran to? Sabi ni Lord, anak, bago ang utang, naalala mo ba ako? Tapos magbabayad na, isa damay mo. Kaya ako nag-shutdown na ina-activate ko yung Facebook ko. May mga humihingi sa akin ng tulong. Tinulungan ko na eh. Gusto ko nang balikan eh. Gusto ko sana mag-message eh. Bakit? Nung ikaw ba, ginawa mo yan, sinama mo ko nung honeymoon mo, wala naman kasama doon ah. Ngayon yung anak mo may sakit, pinapaano sa akin, kalog mo sa akin. Tapos mo lumayo sa church, mag-backslide ka. Tapos ngayon lahat, tinulungan kita. Ngayon, buong pamilya mo, gusto ko tulungan ko na. Ante na sa akin, kapwa ako, mahal ko. Ante na sa akin, PCSO. Nung ginawa mo yung mga anak mo, hindi mo ko naalala, hindi mo naalala si Lord. Ngayon, dumami na anak mo, nagkakasakit na, hindi wala kasawa mo, binububog ka. Naalala mo si Pastor. Pastor, hindi masakit anak ko. Ikaw lang mahinga kong tulong. Bakit ako lang tao sa mundo? Tinulungan ko ng financial, binigyan ko pa ng cellphone. S3, share mo, S3, binigay ko. Aba, binintahan na ako ng kung ano. May mga banaba, may mga kung ano binintahan ako, may mga Kaya ini-activate yung Facebook ko. Yan ang problema natin eh. Complain ka na complain. Ha? Pero nung nagdesisyon ka, hindi ka man na nagtanong, Pastor, okay ba itong desisyon ko? Ngayon nagkawid-awid ang buhay mo, inadamay mo na ako. Kasama na ako sa problema. Nung nagpapakasal ka, hindi mo ko naalala. Hello! Yan ang problema natin. Tayo kasi may pagkamayabang eh, no? Pag may nangayon sa Pilipinas, ilan ba? Magkano? Baka alam mo, ginapi ko, ginapala ang pera sa Japan. Ikaw na, papakamatay kang trabaho dito, kayo doon. Pangungupit sa asawa, pangungupit doon. Bola sa asawa, bola doon. Ay, para lang mapagbigyan. Nung bandang rin, kawindang-windang na buhay mo. Ayan na. Ang dami ng damay. Hello. Nandiyan ba kayo? Amen. Pati church na din damay. Hindi mo matang sa church. Ano tingin mo sa church? Kooperatiba? Hello, nandiyan ba kayo? Amen. Alam niya, minsan wala tayo sa ayos eh. Kaya ang hirap dumaloy ng pagpapala sa buhay natin. Wala tayo sa ayos. Sabihin mo yung katabi mo, umayos ka, matanda ka na. Complain tayo ng complain. Pastor, konti na sinweldo ko. Konti. Kasi ang dami mo yasok. Eh, ang dami mo yasok. Pag reklamo ka kung pumapasok ka, tapos konti sweldo. Eh, wala ka sinweldo kasi hindi ka pumapasok. Eh, atalan mo ito yun, Hello! Nandiyan ba kayo? Hindi yan pa sa akin kung Pastor, yung pera ko parang dumala sa bato. Bakit? Ang dami niya putang niya. Eh, pinagbayad mo naman pala eh. Ba't ako reklamo ka? Dapat pasalamat ka lang. Lord, salamat po kahit dumaan sa palat ko, may dumaan. Tama sama, ayun na tayo. Hindi hangin, wala sa kamay ko. Yun ang masakit. Hello! May tama niya! Sabi mo sa katabi mo, patsyong ka ni Lord. Hindi ka mag-complain. Alam niyo, ako po mga kapatid, makinig sa akin na napakasimple ko ng buhay namin mag-asawa. Lahat ng dumadaan sa buhay namin, yung kumakain kami ng ramen, ang sarap kumain. Kanina po, pinakain kami kandong doon ng soba, yung tent na masoba. Ang sarap! Pinakamasarap! Nakasoba! Ang buhay ko! Sabi ko, may kasun pa to, bro! May kasunod pa yan. Ang sarap kaya. Pag ina-appreciate mo yung ginagawa na sa buhay mo, kaysa ng, ano ba to? Nagpakain pa, hindi ba masarap? Karanasan kaya, may
Complain pa, ano ba yun? Papakain, di ba masarap? Ah, ganun. Wala ka na. May binigyan nga ako ng regalo, naalala ko sa Koiwa noon, that was 20 years ago. Binigyan ko ng mamahaling birthday kasi, Pastor Day, binigyan ko ng necktie. Aba, wala man na pasalamat. Kita ko, dapaling sa atin, binigyan sa iba. Ah, mula nga, wala ka na. Wala ka na sa akin. Sinubukan ko eh. Ano ang plano ko noon? Kung tinanggap niya yun, tapos napasalamat siya, bibigyan ko siya ng necktie, yen. Wala naman pasalamat, pinarigay pa yung regalo ko. Alam niyo, pag binigyan niyo ako ng regalo, kahit pinitpit at tansyan, Tansya. iti-treasure ko yun. Bigyan mo. 24K. So, dapat ang tansya nun, 150 grams. Para man lang may pakinabang gawin yung pendant man lang. Naintindihan niyo? Salamat po tayo kung meron ka. Hindi ang daming reklamo. Iba lang sa reklamo, sarili. Pag-ibig ko, pag-ibig ko, ano ba yan? Taba-taba ako na. Paano ka dito taba? Lakas mong kumain. Hindi makasya damit ko. Hindi mo maintindihan, ano? Kung gusto mo, magkakasya damit mo. Simple lang. Lagyan mo ng biyak ang damit mo sa god. Ay, lagyan mo ng damit. Hello! Tandaan niya mga kapatid, complaining is a dangerous business. It will destroy your life, mga kapatid. At totoo po tayo po sa lahat ng mga tayo. Ayun na kayo. Amen. Pag mabigyan ng trabaho, isipin nyo, tokwa lang to, tokwa. Nagsisiba ka lang ng tokwa. Hindi mabigat talaga bro eh. Isipin mo, tokwa yan na mabigat. Mabigat. Pag nainitan ka, naku, summer na lang ang buhay. Itong hirap magpala sa Japan, summer. Isipin mo, mas mainit sa impyerno. Amen. Pagka hindi ka inuwi ng asawa mo, salamat ka na lang dahil ilang araw inuwian, dalaga ka. Wala kayo pagluluto. Amen ba kayo? Amen. Teka, nagreklamo ka naman. Mula ko tabi sa tabi, paso sa gabi. Ang dami-dami naman. Hotdog na mahabang unan, yakapin mo na lang. Kaysa patabi mo nga, binubugbog ka naman. Amen ba kayo? Salamat ka kung ano meron ka. Lord, salamat kung ano meron ako. Sapat alam ko, itong nangyayari sa akin, bahagi ito ng magandang plano sa akin. Iba sa sarili. Hindi gusto, kaya di ako mag-short eh. Ayaw yun, subok ng matibay, subok ng matatang. Kahit nagpag yun, hindi ka basta may tutumba. Amen ba kayo? Amen. Alam sa Pilipinas, pag dumarap ko sa mga pastor, sabi ko daw, salamat. Dahil sa edad kong ito, pambira. Hindi mo kakala sa edad ko ito, ganun edad ko, samtala may mas bata pa sa akin, pag naglalakad, akala mo may cancer eh. Akala mo, hindi nakuha ng Ano ba kaya? Amen. Salamat po tayo. Stop complaining. Amen. To improve yourself, number 2 is, enjoy what you have. Yung mga tao na-enjoy ko na meron ngayon, mas masaya. Kung may singin ka, hindi may singin mo. Wow. Ipa-xerox mo ng marami. Colored. Xerox mo. Pasok ng piraso, di may hakumang ka. Di ba? Ito po ang aking laging prinsipyo sa buhay. Listen to this. Write it on your heart that every day is the best day in the year. Sa puso mo, isulat mo, na araw-araw ng buhay ko, wala akong bad trip na araw. Ikaw, bad trip pa talaga. Hindi, wala akong bad trip. Wala akong masamang araw. Every day is the best day in the year. Araw-araw yun, mga kapatid. Because the only way to survive eternity is to be able to appreciate each moment. Appreciate nyo itong Sunday na itong magkakasama tayo dahil hindi natin alam kung may dati pang Sunday sa buhay mo. Wow, Kanaiso. Baka huling araw na ito ngayon sa lupa. Kunin ka na ni Lord. Nandiyan ba kayo? Hello. Are you listening? My precious. Ito po yung aking prinsipyo sa buhay. Listen to this. Marami kayo magtulong. Learn from yesterday. Live for today. Look for tomorrow. And rest this afternoon. Ganun lang. Simple lang. Tama ba yun? Ganun lang.
Nurse phone yesterday. Yun lang. Listen to this. Ecclesiastes chapter 6 verse 9. Natututo ba kayo? Alam mo, sisigaw to, dadaanan ko po ito. Ha? Enjoy what you have rather than desiring what you don't have. Ang hirap sa atin, kaya naging miserable buhay natin. Yung mga bagay na wala sa'yo, gusto mo mata mo. Pag nandyan na, sabi ng anak ko, ba't ganun, daddy? Bakit? Yung gusto, dumating si mga mother ko eh. From Australia, US, mga ko. Eh, yung kanyang camera na gusto niya, na mahal eh. Eh, magpapabisa na siya sa Australia, mas mura. Eh, bibigay sa kanya ng mga kapatid ko. Eh, what, $500 yata yun, Australian dollar. Wow. Eh, tuwa siya, nagpa-picture kami. After 1 week, sabi sa akin, dati ba't ganun? Parang isang bagay na gusto mo pag nasa, parang nawawala na yung ano. Sabi ko, simple lang, bakit? Bakit hindi ka mabuti? Ako, magmula nung magkaisip ako, lahat ng bagay na na-acquire ko, pinaghihirapan ko. Kaya sa akin talaga, binavalue ko at masarap sa pakiramdam. Ikaw, magmula na mamulat ka, balikan tayo. Lahat ng nasa iyo, bigay. Kaya binabaliwala. Tingnan niyo. Hindi niya tinitreasure. Ako sabi ko, kaya wala akong disappointments masyado sa buhay. Wala akong frustration na pag may birthday ka lang bigyan. Pag wala kang nabigyan, hindi ka narigaluhan para sa mga pakiramdam mo. Kasi magmula na mamulat ako, na-train po ako na lahat, ultimo maliit na bagay na nasa akin, pinaghihirapan ko. Amen. Amen. Kaya ako sa birthday ko na ito, bibigyan ako ng MacBook Pro. Aba, masarap! MacBook! Ito wala! Okay, iPad Air, ito okay na. Hallelujah. Amen. Hallelujah. God bless you. Hallelujah. Mula sa pinaghirapan bago. Kung wala, okay lang. Alam nyo, bigyan niyo ako ng ano, sa basong tubig na may